Ngayong all-out na ang SALN ng mga senador, kapansin-pansin ang paglobo ng yaman ng ilan sa loob ng 4 hanggang 6 na taon. Ang iba nga, hindi lang dumoble. Narito ang agenda report ni Hannah T. Halos kalahati sa mga senador ang umakyat ang net worth mula 2020. Halimbawa ang kay Senate Majority Leader Mig Zubiri. Mula kasi sa 220.7 million noong 2020, halos dumoble ito pa 431.8 million sa taong 2024. Ayon sa kanyang SALN, stockholder siya ng hindi pinangalanang 21 business entities. Iba't ibang residential, commercial at agricultural properties naman ang itinala niyang nagkakahalagang 114.7 million. Karamihan sa kanyang personal properties ay shares at mga sasakyan. In total, nasa 517 million ito. Pero may liabilities siyang nasa 200 million. Agarang nilinaw ni Zubiri ang nasabing pag-akyat ng kanyang net worth. Lumobo raw ito dahil sa sale ng kanyang ownership interests sa dalawa niyang power companies, ang Bukidnon at North Bukidnon Power Corporation, Pavivant Energy Firm. Itinayo raw ang mga ito noong 2014 bago siya na-elect bilang senador noong 2016. Ang lahat daw ng applicable taxes bayad naman. Kilalang well-off ang Zubiri family na nagmamay-ari rin ng iba't ibang agricultural businesses, kabilang ang isang sugar milling company sa Bukidnon. Kung doble ang kay Zubiri, 4 times naman ang paglobo ng net worth ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Nasa 58.3 million lang kasi ito noong 2020. Ngayong taon, umakyat ito pa 244.9 million. Nasa 160,000 pesos lang ang idineklara niyang residential property. Pero ang kanyang cash, jewelry, investments at iba pang mga kagamitan, gaya ng firearms, nasa 256.8 million in total. Lumobo rin ang liabilities ni Lacson pa 11.8 million na nasa 460,000 pesos lang noong 2020. Stockholder siya ng 4 na kumpanya, kabilang ang San Pedro Calungsod Medical Center. Tumaas din ang net worth ni Senator Bam Aquino mula 2018. Nasa 86.6 million ang itinala niyang net worth ngayong taon na may pag-aaring 7 residential properties. Meron din siyang bonds at stocks at ilang mga kagamitan at 3 sasakyan na in total ay nasa 47.3 million. Wala naman siyang itinalang liabilities ngayong taon kumpara sa kanyang 2018 SALN na merong halos 2.7 million. Wala rin siyang itinalang business interests. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.